eh. Tapos gawa tayo ng standard. Ano ba ang kinakailangan na standard sa isang senator sa isang congressman? Kung makaasta sila, kala mong military men at saka PNP, you're part of this country. Now what can you do? Yun nga, sinasabi ko na nga, kung ang iniisip natin ay taong bayan, hindi mo dapat isipin yung delay. Hindi dapat ma-delay yung tulong o yung aksyon na gagawin kasi yon ay para sa taong bayan. Upa. Hindi pa napapasa yung death penalty. Ba't ako maghihintay ng ganon? Hindi. Tayo ang magsabi. Pinapasa natin ng death penalty. O, sino may abla? Sino mag-abla? Yung mga sinasabing, ano sila, unconstitutional yan, etc. etc. Nagpaparatify nga kayo ng constitution sa amin eh. O, ayan o. Ito kami o. Ito yung constitution. Gusto namin magkaroon ng death penalty. Period. Yung abla, sige. Siguro magnanakaw kayo, no? Gusto namin death penalty para sa droga. Para sa mga rape. Mga heinous crimes. Para tumigil yan. Gusto namin death penalty para sa economic sabotage. Smuggler, tanimbala sa airport. Lahat kayo. Tignan nyo kung natigil yan. Tigil na smuggling. Economic sabotage. Death penalty. O, yung mga abla, umalis kayo ng bansa. Mga ibang bansa kayo. Kasi sobra na yung ginagawa ng mga loko-loko eh. Tapos gawa tayo ng standard. Ano ba ang kinakailangan na standard sa isang senator sa isang congressman? Kung makaasta sila, kala mong hiya-hiyain nila yung mga, mga witness nila eh. Inibitan ninyo maya-maya, parang kriminal na yung witness eh. Mga hinayo pa kayo, mga senator, tsaka congressman. Sobra kayo. It has to stop. May standard dapat tayo ilagay. No? Kaya nga if the military would, I will even support the armed forces eh, na kayo na lang, wag nang ibigay sa civilian na authority muna, wag na muna sa politicians. Because they have failed us eh. And you are part of this country. Military men at saka PNP, you are part of this country. Now what can you do? Yun nga, sinasabi ko na nga, di ba, na-discuss ko yung isang senaryo. Senaryo is mag-revolutionary government, yung isang senaryo na pwede mangyari. Sabi ko, ayoko nga eh. Tapos isa, military junta, na ayoko rin. Isa, kudeta, ayoko rin. No? Isa naman, yung lalaban si BBM to stay in power. Ang dahil senaryo 1, nandun pa rin tayo hanggang ngayon eh. Status quo, ano nangyayari? Kasi nga, hindi pa nagsasalita si BP na talagang mag-breakaway sa unity. Until such time na si BP hindi magsalita at okay pa sila ni BBM, then wala kayong magawa. No? Ba't kayo nag-iingay? So, ano ba? Ano ba talaga? So pinag-aanohan ko, yung sinasabi ng vlogger na confirm niya na merong pulburon video at napanood niya. To me, that is very sensitive. That's critical information. Something's really wrong, Tapos, come to think of it, bakit nga patatagalin yun? Tapos, yung mga sinasabi namin, sinasabi ng iba, timing, there's a timing for everything. Yung mga ganun ba? Right now, sorry. Sa mga nakikinig, mga pro Duterte o kaya pro change o I have to speak out eh. Sorry sa inyo, sorry. Pero sa akin, sa tingin ko, mali eh. May mali. Because pagka sinasabi mong timing, it benefits a person. It benefits yung GMA formula eh. Yun naman yun, Real talk. It benefits a person. BP Sara, for that matter. Real talk. It benefits her. Hindi, not really her wanting it, but the people around her
might be the one thinking of a 10-year, like me, na sinasabi ko, hintayin June 30 dahil sa yung constitutional provision na June 30, saktong 2 years si BBM. So, in that, pwede na hinug na si BP Sara para to carry on the position of President. Walang masama sa ganong isip. Walang masama. Tapos, that will afford her to run for elections for 6 years, another 6 years, by 2028. So, 4 years plus 6, GMA formula, 10 years. Pero, after careful thinking, I have to say na merong dapat hindi na isipin yung timing sa totoo lang. Kasi kung ang iniisip natin ay taong bayan, hindi mo dapat isipin yung delay. Hindi dapat ma-delay yung tulong o yung aksyon na gagawin kasi yon ay para sa taong bayan. So, pag-isipan nyo nga. Kayo, pag-isipan nyo. Na pagdasalan nyo nga para tama yung Kasi, kung June 30 pa, okay, niisip natin yung 10 years ni BP Sara, pero, paano ngayon yung taong bayan? Kasi marami nagsasabi naman, and in fairness din sa mga nagsasabi, Sir, bakit kinakailangan yung delay pa? Bakit hindi na ngayon? Kasi talagang nagdudusa na kami. Na hirap kami. Trying to make ends meet. Mataas ang bigas, mataas ang bilihin, mataas ang gasolina, mataas lahat. So, question mark. So, lalo na yung ngayon, na kung yung totoo yung sinasabi na napanood nga yung Pulburon video, di ba lalong nalagay sa critical situation ng bansa natin at mga kababayan? Because if totoo nga merong video na yon na Pulburon, therefore, yung presidente ng Pilipinas nag-take na ayaw magpa-drug test, deadma, delikado yun because maharap siya sa world leaders, baka mapagera tayo. Yun yung problema doon. So we have to settle this right away. Kung ang issue ay yung tenure ng presidente ng isang vice president na 10 years because of the GMA formula, ang dali nun. We make a declaration that she takes oath of office July 5. Tapos, o kaya gawin mo December na lang para yung magkaroon ng transition. Uy, maganda yun may transition. No, Armed Forces, tsaka PNP, taong bayan, implement yung gusto mangyari. Nandun lahat, pasok, and then clean up drive. Clean up drive, lahat ng virus. Tanggalin lahat ng virus. Tapos nun, by the time na mag-take oath of office si BP, kung gano'n ang mangyari sa senaryo, o di mas maayos, okay na, installed na yung death penalty, tapos, i-appoint na lang yung Senado, na-screen na, may screening committee, for example, composed of the PNP, AFP, dalawang bossing, AFP, PNP, nag-isip lang ako nagpaplano ng ng military takeover, Hindi yun, nag-isip. I'm trying to solve the country's problem, by way of thinking aloud. Kung ayaw nyo maniwala, wag nyo. Ang sa akin, I'm trying to solve the problem in a very, very peaceful manner and trying to solve everybody's problem. Problema sa konstitusyon, problema ng mga Duterte, ni BP pala, na isa sa pinakamagaling, actually, pinakamagaling na public official ngayon pinakamagaling na department. So, talagang tama lang na siya yung on deck. Totoo naman, on deck siya. So, dun tayo.
Now, ang ano doon, ang stumbling block is yung constitutional provision. At simple, ang reckoning is yung out of office kung sakasakali man gano'n ang mangyari, no? And then, kunyari si BBM, isubject siya sa drug test talaga. Drug test, implemented by the PNP, AFP, under close supervision, and then ang daming ano. Ay, gusto niyo public para once and for all, matanggal natin yung myth o yung rumor. Because you're talking of the President of a Republic. No? Yun ang ano And right, as it is ongoing na mga haka-haka, hindi Sinabi na nga, napanood daw yung, yung video Totoo daw Now,